Ano nga ba ang recommendable para kay Boss M? Ayan, so para sa akin, ayan, ito based lang to sa experience ko. Sa mga naranasan ko dahil humawak na ako ng marami na noon. Hindi lang mga page, profile, at kung ano na. Marami nang nahawakan ng mga kamay nito. Charot. Okay, so recommendable. Kapag recommendable ka kay Boss M, syempre, una na doon, mag-grow yung audience mo. Kahit yung profile mo or page man yan, dadami yung tao, yung makakakilala sa'yo. Tapos, mas ipapakalat yung mga videos, reels mo, or yung mga content mo, or anything na post kasi recommendable yun. Maganda yung mga gawa mo. Hindi lang sa maganda, pero sumusunod siya sa mga polisiya, sa mga policy ni Boss M. Okay? So, yung recommendation niya is, ayan, of course, ayan, sabi ko nga kanina, makaka-reach ka new people. Ayan, sabi nga doon, reach new people, we're suggesting you to people that don't follow you yet. O, yun, yung sa mga tao, sa mga person, sa mga people, o sa mga profile na hindi pa nakaka-follow sa'yo, ipapakilala ka, i-introduce ka ni Boss M doon. So, ipapakita yung profile mo, yung recommendable, syempre, yung content mo, yung nagagawa mo, yung post mo. So, yun. Tapos, syempre, as long as you follow the rules, okay? You follow the right rules or the rules that Boss M are given to us. Okay, yung content natin o yung mga profiles, dapat ma-meet natin yung standard niya. Yung tipong yung recommended tayo, yung requirements niya, nandun tayo, nagpa-follow tayo sa mga community standards. Syempre, alam nyo na yon para makuha natin yun, diba? Syempre, kailangan sumunod talaga tayo. And of course, nag-share ka o nagpo-post ka ng mga quality content. Syempre, dapat pag magpo-post ka, syempre dapat galing sa iyo yun, lahat sa iyo yun. Hindi yung kukuha ka sa iba tapos i-re-upload mo sa iyo, 'di ba? Or kukuha ka ng mga ibang nagba-viral or ibang content. Pero mas maganda sa iyo talaga. Ayan, para mas makilala ka. Mas makilala ka ng lahat, makilala ka ng mga tao, makilala ka ng mga iba-iba, 'di ba? So, syempre, dapat mag-create tayo talaga ng unique and original content that people might find it interesting, 'di ba? Tapos wag tayong magbibigay ng mga maling information, alam nyo na yung mga ganon, 'di ba? Yun ang ayaw ni Boss M. So, syempre, kung nagpa-follow ka, syempre meron rin naman yung mga hindi na dito, syempre, yung unang-una na magiging sa atin, parang kapag syempre nag-share ka ng mga sensitive, tsaka yung mga low quality, yung mga content mo, kahit sa pages, sa groups, or anything, yung mga ginagawa mo, diba? Yung sinishare mo, tsaka yung profile mo, nag-share ka ng mga kung ano-ano, basta, hindi lang naman sa posts yan, guys, yung mga sinishare mo na content din ng iba, na hindi ka sigurado, if that post, or that certain, ano ba yan tawag dito, yung na yun ay, syempre, baka may, violation or something na nag-against sa community standard natin. So, automatic, pati ikaw na nag-share, napapahamak. Ayan, nagkakaroon ka rin ng doon. So, first thing first, dapat alamin mo na, malinis yon, recommendable. Hindi siya something na basta nag-share ka lang kasi syempre sinare niya o pinost niya, nag-viral yun. So, gusto mo rin mag-viral, so sinishare mo din yun. And of course, bago ka din yun yung tinatawag din yung mga content, yung mga profiles din natin o yung mga na nagbibigay tayo ng mga yung mga peking identification, yung yung hindi tayo yun, yung parang nagki-claim or ibang tao. Dapat ganun, dapat hindi, kasi syempre isa din yun sa mga nagiging na nagkakaroon tayo ng not recommendable, diba? So, ayan guys, so sana meron kayong natutunan kahit konti sa akin, kahit medyo magulo ako magkwento. Ayan, next time, mag-share ako ng mga iba pang regarding kay Boss M. Ayan, kung ano yung mga niya dito sa ating Meta World. Ayan, goodbye guys, and thank you for watching.